Atin pong i-discuss ngayon yung bakit po biglang lumaki ang mga kilikili ko, ang kulani sa kilikili ko. Yan po ang katanungan po ng nanonood sa atin sa Facebook. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel para marami kayong matutuhan, Rose Alfonso. I-click din po yung bell para updated kayo sa aking mga health topics. Meron din po akong Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Mag-subscribe po kayo, i-click nyo lang yung follow, like, and share. Ngayon po ay simulan natin yung paglalahad ko o pagdidiscuss ko ng mga kulani sa kilikili, no? Ito pong mga kulani sa kilikili ay tawag po ito'y axillary lymphadenopathy, no? Axillary lymphadenopathy. Nangangahulugan na ito po'y kulani na ito po'y bahagyang lumalaki. Ang mga kulani po ay maliliit lang yan, hugis beans. Tapos bahagi yan ng ating lymphatic system na meron silang papel na sila'y tumutugon sa infeksyon. Ang ano to po itong pangunahing dahilan bakit tayo namamaga ang kulani ay ito po ay dahilan sa aktibo ang ating katawan na lumalaban sa infeksyon. Kapag nakita po ang katawan mo ng bakterya o nakakita ng virus, ibang mga dayuhang sangkap, ang ating mga kulani ay namamaga. Yan po ang dahilan. Kaya po yung lymph fluid, no, kung saan po na dinadala ang mga virus, mikrobyo at foreign bodies, ito'y dinadala sa kulani. Ang kanila pong dinadaluyan, ito po'y tinatawag nating lymph fluid, no, mga lymph fluid na yan. Yan po ay sa lymphatic system natin sila dumadali. Kumbaga sa red blood cells, dumadali sila sa ating mga ugat, no? Ito pong kulani, ito po ang kulani po sa loob niyan ay merong immune cell na para manghuli at sirain ang mga mapaminsalang mikrobyo. Ang activities po niyan, ito pong immune cell na to, ay ito po ang number 1 tumatarget sa mga mikrobyo. Para maunawaan nyo po kung ano pong ibig sabihin nun, ang kulani po natin, yan po yung lymph node sa Ingles. Para bang merong police station o may mga checkpoint sa kalsada, kapag po merong mga criminal o wanted na individual, ay compare mo sa kung merong mga bacteria or viruses or microorganism na pumapasok sa ating katawan, parang mga criminal o wanted na individual. Yung ating immune cell, para silang mga police na nasa loob nating kulani, para silang security personnel. Sila po ang immune cell natin sa loob ng kulani, ay humuhuli sila o kinukulong nila ang mga kriminal na pumapasok. So, ang trabaho ng kulani, pag mayroong pumasok na mikrobyo sa katawan, ito'y ihahatid sa ating kulani. Ang daluyan niya itong lymphatic system po natin. Kapag ka po maraming kriminal o nahuhuli, ang istasyon ng pulis ay magiging crowded, di ba? Parang ganun din. Ang katawan, pag maraming mikrobyo sa loob ng ating katawan, kaya lumalaki yung kulani. Nagiging crowded. Yun po ang kahulugan nun. Isa ring halimbawa, yung water filtration system. Ang mga kulani, yung lymph nodes na yan, para silang water filtration system o filter station. Kung merong mga mapaminsalang sangkap na bakterya, microorganism, mga toxin,
sila po yung mga nakakalason sa katawan para ba yung sa water system, para silang chemical na sumisira sa tubig. Yung immune cell natin, para itong mga special na material sa filter na humuhuli ng nag-aalis ng dumi. Pagkatapos na huli, tapos sisirain nila, ang immune cell natin, sila yung sumasala at nag-aalis ng mga mapiminsalang sangkap na dinadala doon ng lymphatic fluid na yan, para itong tubig. Kapag ka po maraming dumi na nasasala, yung filter ay maaring magbara o lumaki dahil sa dami ng nahulig dumi at kaya yung po ang dahilan bakit lumalaki yung kulani sa kilikili. Maganda po mag-take kayo ng vitamin C. Ito po yung ating immune system booster. Pinapalakas yung ating immune system, pinoprotektahan tayo sa mga infeksyon. Ito yung antioxidant din para yung mapaminsalang mikrobyo, dulot ng free radicals, ito'y malabanan. Mahalaga po ang vitamin C para gumaling kaagad ang sugat mo. At tumutulong din po ito para mag-absorb ng iron, tumutulong para huwag kang maging anemic. At nakakatulong din ito sa pagbaba ng blood pressure at gumaganda ang daloy ng dugo. Sa katarata naman, nakakatulong ang vitamin C para hindi ka magkaroon ng katarata. Kasabay ng vitamin C, kailangan mo ng B-complex, yung super B-complex. At ito po ay para sa ating energy production. Tumutulong para ma-convert mo yung pagkain mo sa energy para labanan mo yung pagkapagod. At ang super B-complex, ito po yung maganda sa ating buhok, balat at kuko. At tumutulong din yan sa ating level ng dugo. At ito rin po yung pang-iwas sa sakit sa puso. Sa ating mental health, nakakatulong sa pamlaban sa depression at anxiety. Sa mga buntis, ito yung mahalaga para maging malusog ang nervous system ng baby. Kaya po ang vitamin C at super B complex, mahalagang papel yan sa pananatili ng ating kalusugan. Inumin mo to, empty stomach. Sabay mo silang inumin. Ito'y maganda po, meron kayong ganitong supplement para sa ganon ay guminhawa ang ating kalusugan. Ang isa rin pong para maunawaan mo kung ano yung mga work ng kulani, ito'y para silang isang kuta. Kaya pag merong kaaway na sumasalakay, yung immune cell na nasa ating kulani, pinagtatanggol tayo, nanghuhuli sila, at lumalaban sila, sumisira sila sa mga sumasalakay, nakaaway sa loob ng ating katawan. Kaya nga po pagka maraming sumasalakay, mas maraming sundalo ang kailangan mo, at kailangan din ito, meron kang reinforcement. Kaya ito'y nagdudulot ito ng paglaki ng mga kulani. Para ba yung sa syudad, ito po ay nagdadagdag ka ng extra police para labanan yung mga kaaway. Kaya mahalagang punto, ang paglaki ng kulani ay isang indikasyon na active na gumagana ang ating immune system upang labanan ang banta. At ito pong mga mapaminsalang sangkap na yan, ang ating immune cell nasa ating kulani ay nagiging dahilan ng pamamaga ng ating kulani dahil nagkakaroon ng labanan doon. Kaya pagka may infection ka, ang ma-infection na yan, may infection ka sa kamay, sa braso, bahagi ng dibdib o sa suso, magdudulot ito ng pamamaga at paglaki ng kulani sa kilikili. Kaya kailangan po nito ay alamin mo kung paano mo pagaling yan. Kaya nga po yung karaniwang sipon, trangkaso, ay pwedeng mag-cause ito ng pamamagaan ng kulani. Kung meron po kayong mga infection fungal, ganon, apektado din yan, mamamaga din yan.
Kaya nga po yung pagka merong pinsala sa bahagi ng dibdib mo, magdudulot ito ng pansamantalang pamamaga ng kulani. Yan, available po itong ating vitamin C, Super B Complex, pwedeng supplement ito sa inyo. At isa rin po, pwede yung lagyan ng hot compress, yung kilikili mo, mga 20 minutes. Tapos, pahiram ng crystal oil. Ito po ay maganda ang crystal oil para mawala yung kirot ng ating ulo, sakit ng ulo, pasakit ng kalamnan, sakit ng tuhod sa may arthritis. Kaya nga pong crystal oil natin, nakaka-relax to kasi yung amoy niya ay gumaganda kalidad ng tulog mo. At ang crystal oil maaaring makatulong para maalis yung pagbabara sa ilong at makakahinga ka ng maluwag. Anumang masakit na parte ng katawan mo, masakit ang tuhod, masakit ang likod, basta ang balakang, masakit ang ulo, pahiran mo lang ng ating crystal oil, no? At hindi ka rin kakagatin ng lamok kasi ayaw ng lamok yung amoy yan. Pwede kang magpa-deliver dyan. Ang activated charcoal naman po, bigla kayo nagtae, ano? Nagsukatae ka. Maganda po na mag-take an activated charcoal. Pang-iwas yan sa food poisoning. Ganun din po yan. Maganda rin po yan sa, ang tawag doon, yung na-hangover, na sobrahan ka ng inom. Very effective yan. Tsaka yung panlaban sa pagkalason at maaring na-overdose ka sa gamot. Pang-absorb po yan yung activated charcoal na to. Pang-kontra din yan ng pagtatae, no? At nakakatulong para bumango din yung hininga mo. Kasi yung mga sumisip-sip yan ng bakterya, toxin sa bibig. Kaya ito pong ano natin na to, malaking tulong sa inyo. May mga bakuna, tulad ng bakuna sa trangkaso, bakuna sa bulutong tubig, bakuna sa COVID, maring magdudulot din ito ng pansamantalang pamamaga ng kulani. Kaya ang kondisyon na yan, sa balat, infection sa balat, no, ay may bahagi po ang kilikili dyan. Ang nagkaroon ka ng pigsa, naku, sakit niyan, mamamaga kulani mo. Kaya nga po yung mga merong sakit na yung autoimmune disease ay pwedeng yung tulad ng rheumatoid arthritis. Ito po yung nagiging dahilan pamamaga ng kulani mo dyan. So, maaring itong kulani na to, maaring sinyalis din ito ng cancer. Kaya ipasuri mo yan. Kung may cancer ka sa dugo, madalas kang magkaroon ng kulani, no? Iwasan mo yan. Kapag ano dapat mong gawin pag namamaga ang kulani mo, mari kang magpa-check up pa sa doktor para alam mo kung ano dapat mong gawin. Kaya kapag ka po nakakaranas kayo ng ibang simptoma, pag namamaga kulani, syempre makirot yan, di ba? At saka pwedeng mamagaing kulani mo din. At pwedeng mamula or yung sa ibabaw na namamagit ang bahagi, pwede kang lagnatin at manginig. Pwedeng sumakit din ang lalamunan mo, sipunin ka at madali kang mapagod. Kaya kailangan ay ano dapat mong gawin. Paalala mo na po sa ating lecithin. Ang lecithin, ito'y supplement para sa utak. Kung nag-e-exam ka, kung nag-aaral ka, gusto mong maging matalino, mag-take po kayo ng lecithin. Malaking tulong yan sa brain power mo. Maganda po yan sa mga sila po ay maraming mga problema, no, sa katawan, no. Makakatulong yan, no, para sa ganon ay makaginhawa yan sa kalusugan. Yung lecithin po natin, kung kayo po ay maulyanin, maganda yan. Kung mahina ang buto mo, pinupulikat ka, hindi ka makatulog, mag-take ka ng calcium magnesium. Ito po ay malaking tulong para sa iyo to. Tumutulong din sa buto, makaiwas sa pagnipis ng buto, osteoporosis, at ang calcium magnesium ay naiwasan po yung panganib sa fracture. Mahalaga na ang magnesium, no, ito mapanatili
ang lakas ng muscle mo. At alam mo yung calcium, magnesium, maganda din yan sa hindi ka makatulog. Maganda rin po yan, mahalaga yan, no? Para sa ating muscle, sa ating buto, sa ating pagtulog, sa ating utak, at nakakabawa siya ng stress, nakakatulong yan para mahimbing ang tulog mo. Yung calcium, magnesium yan. Yung lecithin naman, brain food naman yon. Malaking tulong para sa kalusugan po natin. Kaya kung ang iyo pong pamamaga ng kulani ay humigit na ng ilang linggo, ang pamamaga ng kulani ay parang para siyang goma ang pakiramdam na pagka hindi gumagalaw ito, ay kailangan po ay dalhin niyo sa doktor, ipaliwanag po sa iyo, no ho? Kaya nga po ang mga kulani dito sa ating collarbone o sa ating ibabang bahagi ng leeg, maring lumaki yan paglipas ng panahon. Kaya kailangan ipasuri ito kung lagi kami kulani. Dahil ang mga kulani, ito'y ibig sabihin presence of infection. Minsan naman, di mo alam, bukol ka sa suso. Kapag may bukol ka sa suso, at tapos nagkaroon ka ng kulani sa kilikili, ay magpa-check up ka, idulog mo yan kung doon nararamdaman mo. Kaya ngayon po ay maglagay ka ng hot compress. Kapag may kulani ka, maganda po yan. Mga ilang beses sa isang araw, pwede ho kayong maglagay ng hot compress sa may kilikilo nyo. Uminom din kayo ng sapat na tubig. Iwasan mo yung nadidehydrate ka. Kaya kailangan po sa anumang uri ng karamdaman ninyo, yung tamang bilang ng baso ng tubig ang dapat yung inumin. Iwasan nyo rin po yung mga yung sobrang stress, no? Nakakasama. Anumang uri ng karamdaman natin, lumalala yan kapag tayo po ay na-stress. Kaya nga po ay subaybayan nyo po ang ating pong programa sa araw-araw, Sunday up to Thursday, no? Na nagbibigay kami ng informasyon, makatulong para matukoy ang iyong karamdaman. Kaya kung kayo po ay merong iritasyon, no? Kailangan po ito yung isang guni sa mga doktor. Lalo na kung di naman kayo doktor. Ngayon po ang dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Ang sabi po sa Romans 8:28, all things work together for good to them that love God. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng tao, kung naniniwala ka sa Diyos, ito ay sa ikabubuti mo. God is in control. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala patnubay ng Diyos ang sumatin. At yung po palang gustong magpa-deliver ng ating mga product, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo po in detail, pangalan, address, cellphone number. I-charge po sa inyo ang shipping fee. Kaso ang delivery po yan kung gusto yung magpa-deliver ng ating mga produkto. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong pananood.